Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 28 October 2024. Nandito tayo sa aklat ng Lucas chapter 4. Ang pagtukso kay Jesus. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 4 verse 1. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. Verse 2. Sa loob ng 40 araw at doon siya tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya nagutom. Verse 3. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Verse 4. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Verse 5, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Verse 6, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito, ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Ano kayang klaseng bundok ito guys na yung napakataas na lugar. Ano kayang tawag dito sa napakataas na lugar na to na kayang matanaw yung buong daigdig? Di ba tayo hanggang peak lang tayo kung saan yung lugar na peak, for example sa peak ng Hong Kong, ang makikita mo is yung mababang level hanggang sa dagat, di ba? Pero ito kaya, anong klaseng lugar ito na napakataas na kayang makita yung daigdig? Kahit nga naka-airplane ka, hindi naman makita yung daigdig, by place lang, di ba? Pero ito, naka-describe talaga sa buong daigdig, makikita siya. Ulitin ko yung verse 6 yung verse 5. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Di ba? Pero mo yun, buong daigdig. Verse 6, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Ibig sabihin, yung buong daigdig kay Diablo galing. Ano ba yan? Ipinagkaloob daw sa kanya nakalagay, ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Hala, inangkin na ng Diablo yung daigdig. Verse 7, kaya't kung ako, opinion ko lang yun kasi binabasa lang natin to. Verse 7, kaya't kung ako'y sasampahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Verse 8, sumagot si Jesus, nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Verse 9, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Verse 10, dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. Verse 11, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga batok paamoy hindi masasaktan. Verse 12, subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Verse 13, pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang pasimula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Verse 14, bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu na pabalita sa mga karatigbayan ang tungkol sa kanya. Verse 15, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Verse 16, nandito na tayo guys sa Lucas chapter 4 verse 16. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya ay lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. Verse 17, at doon ay ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita.
Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Verse 19, at upang ipahayag sa darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Verse 20, inirolyo na niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Verse 21, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Verse 20 guys. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Verse 21, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Verse 22, pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Verse 23, kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo na iyong sarili, marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Verse 24, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Verse 25, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel ng panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Verse 26, subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man, sa kanila kundi sa isang byuda sa Serpita sa lupain ng Sidon. Verse 27, sa dinami-dami ng mga may kitong sa Israel, noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga-Syria. Verse 28, nagalit ang lahat nang nasa sinagoga nang marinig ito. Verse 29, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Verse 30, ngunit dumain siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang lalaking sinasaniba ng masamang espiritu. Lucas chapter 4 verse 31. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Verse 32. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. Verse 33. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Lucas chapter 4 verse 34, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Verse 35, subalit inutusan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan, at nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaang umalis ang demonyo nang hindi siya sinasaktan. At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, umalis ang demonyo nang hindi siya sinasaktan. Lucas chapter 4 verse 36, namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita, na uutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu. At sumunod naman sila, verse 37, at kumalat ang balitang tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Lucas chapter 4 verse 38, si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni... Guys, noong araw guys, katulad niya si Jesus maraming napagaling. Nababalita agad, diba? Ngayon sa generation natin, pag maraming napapagaling ang isang doktor, nagiging famous din siya. Kumbaga sa na halimbawa ikaw hiyang ka sa doktor na yan, makita mo pa lang yung doktor na yan, gagaling ka na, kahit hindi ka pa na-check up. Ganon siya ganon naman talaga ka-powerful pagka nananampalataya kang gagaling ka. Okay, yung Lucas chapter 4 verse 38, pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Lucas chapter 4 verse 38, si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Verse 39, tumayo si Jesus at
tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Sa panahon naman natin ngayon, sa generation natin, pagka ikaw ay may lagnat, syempre inom ka ng gamot na may lagnat. Pagka umano na, samahan mo ng dasal para gumaling ka kaagad. Kasi may iba na tag nito, yung sariling lang prescription. Dapat guys, pumunta muna kayo sa doktor bago kayo uminom ng gamot ha. Hindi basta-basta iinom lang ng pansarili. Okay. Verse 40, Lucas chapter 4 verse 40, pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa. At silang lahat ay gumaling. Verse 41, pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos, ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Nangaral si Jesus sa Judea. Lucas chapter 4 verse 42, nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Verse 43, sabalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyan ang dahilan kaya ako isinugo. Verse 44, at nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinaguga sa buong Judea. Bukas na itong chapter 10 guys. 29 October 2024. Ang pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Sabi ko sa inyo, pabalik-balik lang to nabasa na natin sa Mateo, inulit-ulit sa Lucas. Hindi ba? Lahat na lang yata, pati sa Marcos. So, ibig sabihin, yung buong New Testament about kay Jesus is pabalik-balik lang yung yung pagkasulat. Siguro, bawat disciple nagsusulat ng ni Jesus, kaya pare-pareho silang pare-pareho sila ng experience, pare-pareho din yung sinusulat nila. Bye everyone, God bless.